Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa tournament, no? Kasi katatapos lang natin reviewin yung bagong uploads sa Flip Top, especially the Poison 13 vs GL, Dave Denver Joss, Atoms Class G, at sino pa yung isa? Kalimutan ko na yung isa. Basta may isa pa. Okay, tapos ngayon balik tayo sa tournament, second round na ng tournament. Tapos guys, meron lang akong question kasi habang sinesearch ko kanina itong second round ng tournament, supposedly 4 battles siya, 'di ba? Pero bakit 3 lang? Wala yung laban ni Charisma tsaka ni Il? Question lang 'yon, question. So nasa bracket A pa lang naman tayo. So kung may idea kayo kung bakit wala yung battle ni Charisma at ni Il sa second round ng titulo 2022, inform nyo ako kagad. Okay, so para lang aware ako. Kasi hindi ko siya mahanap eh. 'Di ba? Hindi ko siya mahanap. So ayun, ngayon proceed tayo. Bracket A, Velsen versus Andros. Hindi na ako magbibigay ng insights. Second round ng tournament game. Nabanat, Benson. Natin. Yo, check! Boy Scout ng Baseco, laban sa UST ang puta. Eksenang makikita ay Siyempre, madali ito. lang tong makuha. Siya'y gugulpihin, body bag ay siyang resulta. Pag kadet, mangyayari sa kadet na parang Mark Wilson Chua. Kaya pulo game. Sa papulo game. Hindi sapat yung binigay. Muna pangharang sir, puluman o PBA, hindi magkakampiyon tong batang Pierre. Kaya titulo, Nice. titulo 2022, Nice. simulan na natin yung killing spree. Tipong delivery pa lang may value na kasi bayad yung shipping fee. At hindi tayo magka-match. In other words, hindi tayo mag-synonym. Kasi kaabang-abang ang bawat punches pag nag-door to door na parang COD. Kaya't Mr. Baseco Hindi siya nag-rhyme doon. Synonym, COD. Hindi nag-rhyme yun, no? kasi bayad yung shipping fee. At hindi tayo magka-match. In other words, hindi tayo mag-synonym. Kasi kaabang-abang ang bawat punches pag nag-door to door na parang COD. Kaya't Mr. Sablay. Baseco represent, in-address ko na sa'yo na tamang taga Baseco ka sa'yo daungan ng barko. Dati, panay 4 bars. Ngayon, puro 1, 2 na may metaphors pa ako. Kasi wala nang meta-meta sa akin, ngayong nag-metamorph na ako. Okay. Nag-metamorph na ako. At saka tangina, panay gamit ng chess sa reference. Kahit na angwex na, ganun ba talaga para lang masabi mo na may punches ka? Eh nakaka-abort yung setup mo. Wala man lang kaming napala. Kaya yung suntok rekta sa chest nang wala kang madama. Puro tsaka undefeated pa yung gago. Eh puro bobo na dagit mo. Tapos sitting pretty ka sa trono, eh tangina ang pangit mo. Tangina, lakas pa yan manlait. Ang lakas pa yan manlait. Napakahangal, di ba? Pag tinanong nga natin mama mo kung gwapo ka, ang sagot nun, anak, tanggap kita. Okay lang yun, di ba? Tanggap ka ng mama ko. Nilaban sa'yo si Caleron sa debut battle mo. Nilaban si Skilled sa'yo sa debut battle mo. Nilaban si Carl Ian sa'yo sa debut battle mo. Oh,
Obvious na nga yung mensahe. Di mo pa nakuha magtanda na pinag-debut ka ng 3 ulit para lang matuto maganda. Kasi nga pabaya ka na Andros, pabaya ka na Andros. Kaya't expose sa tong teacher. Bawal lang matrigger. Bawal lang matrigger. How ironic na ikaw yung guro, pero ikaw yung binagsak ko sa pagre-research. Kaya't mapapatop out sa submission, wala nang aabangan next time. Estudyanteng nagkakraming, hindi na papaabutin pa sa deadline. Kaya't Okay. ramdam mo na yung degree na parang graduation. Binagsak ko na tong guro sa mismong evaluation at last. Wala akong pake kung top 4 na MC ka ng Barakuan. Tandaan mo sa ating dalawa pagdating sa Barako lang. Tsaka ang laki ng ilong mo nakadistract. Tay, wala ba? Okay. Hindi nakuha ni Velsen yung momentum dito sa unang ikot. Props sa first half niya. Para sa akin, okay naman yung first half na binitawan ni Velsen. May mga, I think meron siyang dalawang okay na linya doon na masasabi kong naging epektibo. 'Di ba? Pero sa second half, dragging na siya. Stutter. May mga stutter siya. May mga slip up siya doon. Tapos, basta hindi na totally ganun kalinis yung yung performance niya dito. Tapos, yung ginamit niyang angulo for Andros, hindi rin siya ganun ka-epektibo. Tapos, sa rhyme schemes, medyo sumasablay. Lalo na yung synonym, COD. Hindi ko mahanap kung saan nag-rhyme yun. Diba? So, ayun. Kahit pa paano, I think meron akong nagustuhan na linya na dalawa. So, tignan natin ano yung bawi ni Andros. Pakinggan natin ang Andros. Yo, tangina yung kalaban ko, mapanganib. Ang lakas ng bars na barko, di daw naisip ni Balakid. Tangina nito, sasabay ka pa? Nag-metamorph barb siya. Congrats, butterfly ka na. Tangina kasing banat, parang nakahitip ng tiyongke. Kaya nga di matandaan yung Andros, madalas kasing palitan ng pogi. Okay. Pulo game! Tangina, musta relasyon niya ni J-Doc? Kaka-holding hands daw, yung kamay may kalyo. Kwento ni J. Reggie, nung huling inuman, ang tagal nyo sa banyo. Tangina, binabasa mo raw lahat ng butas. Kahit yung tuyong-tuyo. So yun pala, fetish mo sa lalaki yung may dugong pulo. Tanginan to, pag ang kasamotor ayaw may helmet, kala ko ano problema. Malaman-laman ko, didilaan mo siya sa tenga. Klingi! Tingi. Tangina kadiri! Ang bakit ng tulay, ang likod daw ng daliri. Tangina mo, luwag-luwag sa ban. Si J. Reggie, sinasabihan ka. Pero pinili mo yung motor kasi pag pawis si J-Doc, puging-pugi ka pag pinagpapawisan siya. O baka sabihin, dinadaan sa kulit ng delivery. Joker sa LBC. Eh di hindi mo pala nuggets kung sinong MVP. Tangina, marami ka pang kakainin para maging hubog sa battle rap. Ulit, di ko na gets yun. Joker, pawisan siya. Joker. O baka sabihin, Okay. dinadaan sa kulit ng delivery. Joker pala. Joker sa LBC. Eh di hindi mo pala nuggets kung sinong MVP. Tangina, marami ka pang kakainin para maging hubog sa battle rap. Puro basura yung content, parang direktor na Daryl Yap. At paalala lang hindi ako top 1 o top 2. Sa isip mo itatak. Hindi nyo ako kaklase, ako yung prop mong nang babagsak. Kaya makikita yung putol-putol si Belsen pag sinilid sa ataol. Yan ang patunay na ibang klase ako magbigay ng palakol. Magbigay ng palakol. Kasi snitch at fake tong si Christian Dave. You are weak, not great. Kulong ka sa aking wingspan, mate. Bawat diss ang lame. Bitch cat snake. Piece of cake lang ihatid niya sa wish niyang grave. Kaya sa mga data kong in-entry sa rounds, siya ay na-diss ng sobrang easy. Pinakitaan ko lang kayo paano mag-burn ng CD. Ang inang to na Okay. So, ayun. Mas nakuha ni Andros yung momentum sa pamamagitan ng komedya. Ang laking ang laking ang tawag dito? Malaking puta, exact word na gagamitin ko doon.
basta ano siya, naging epektibo, naging mas nakuha agad ni Andros yung momentum sa pamamagitan ng ganong estilo. Unlike kay Velsen na nag-fall sa technical eh. 'Di ba? Nag-fall sa technical. Yung walang masyadong mga patawa or comedy, pero meron siya I think meron nga akong nagustuhan na dalawang mga haymakers doon. So sa tingin ko, yun yung nagiging panlaban ni Velsen sa unang ikot. Pero kay Andros kasi sa rebuttals pa lang eh, masasabi mong nakuha niya kagad yung momentum niya doon. Tapos pagdating niya sa pinakasulat niya, pag start niya mag-spit ng sulat niya, effective pa rin yung comedy na nilagay niya doon sa first half. Tapos ayun na, nagsunod-sunod na yung mga magagandang punto, magagandang punchline. Medyo may mga slip-ups lang, pero still nakuha pa rin ni Andros yun. Ganun lang kasimple guys. Kitang-kita naman eh sa unang ikot na lamang si Andros doon. Sa estilo, sa delivery, sa performance, sa punto, sa angulo, lahat lamang si Andros doon. Kaya 9-7 in favor of Andros. Round 2. Nakitaan ko lang kayo paano mag-burn ng CD. Ang inang to, nag-English pa. Grabe sa confidence. The next battle, labanan mo ko English conference. Ang inang ko. Yo, game! Nag-imbento na naman ng kwento. Sakto round 2 ko sa'yo. Yo, check! Mag-iimbento yan ng storya. Pag walang angle na maisip, tamang chismis sa paligid. Napapaniwala mo yung makikitid. Teacher ka pa naman din, sa napili mo na course, bakit hindi credible yung mga tinuturo mo na source? Pag ako nagturo, nagmamanifest sa mga bagay na gustong makuha. Pag siya nagturo, nagmamarites sa mga bagay na hindi niya makuha. Ang inang to. Kasi puro kwento, puro fake news, peking impormasyon lang ang alam. Bitch sa social media, propaganda lang naman. Tsaka, kung lamesa nga ito ng mga lasenggo, ikaw yung uri ng katropa na hindi pwede maging ehemplo. Ikaw yung buraot sa inuman, yan ang iyong disenyo. Kasi pag walang bariyang ambag, dinadaan mo kami sa kwento. Diba? Puro kwento, tapos pag nagkwento, daming ebas, puro pasikot-sikot pa. Kanyang rounds, Quezon City Circle, trip mo pa ikot-ikot lang. Tsaka, tangina, sige, ikaw na yung undefeated. Isigaw mo pa ng todo, pero tandaan mo gago na hindi tayo pareho. Pag naglabas ka ng usi, sure na, chismis na naman ka bad trip. Ako, pag naglabas ng usi, pang tour na, sa semi-automatic. Okay, semi-automatic, Last usi. battle si Abel, tinapos ko ng good game. Siya'y pinagutan ko ng ulo at pinatunayan ko'y nasa taas ng food chain. Naging headline ng balita sa bawat news page. Ngayong second stage, mala NBA, madali na lang tumapos ng 2K. Kaya't Andros versus Velsen, kumparahan na hindi na dapat. Ako'y Abdul Saring, pagkarimay winawasak. Sobrang dominant sa paint, aking obra delikado. Nagiging technical sa game, shot kill panigurado. At iyong nagiging technical sa game, shot kill panigurado. At iyong rap, basic, hindi man lang ako na please. Aking rap, Davis, nang gugulpi ng bitch. Kaya Andros, sana magets mo yung konteksto na sa liga nito mga big man ako lang matitira sa sentro. Okay. Pasadahan na lang muna natin siguro. Medyo hindi nahihit ni Velsen yung in-expect ko sa kanya, especially dito sa round 2. Unlike kay Andros na napanood natin yung first battle niya, tapos ngayon dito sa second round ng tournament, umpisa pa lang, sa tingin ko nakukuha na ni Andros agad yung momentum sa maikling panahon eh. Kay Velsen kasi hindi ko ma-feel yung mga punchlines, hindi ko ma-feel yung pinupunto niya. Although nandun yung mga references, pero nakukulangan ako sa impact o sa bigat ng mga ginagamit niyang mga lines para kay Andros eh. Sa tingin ko hindi enough yung mga yon para
matalo ang isang Andros. Sa tingin ko lang. Sa preference ko. So, medyo kulang. Nakukulangan ako doon. Nabibitin ako doon. Siguro, kulang sa mas maayos na setups. Parang ganun. So, ayan. Andros, pakinggan natin. Pangalawang bat, pakinggan natin. Game. Yo, tangina. Rap Davis daw siya. O, sakto sa isip ko. O, Rap Davis ka nga, kaya ka iniwan ng GF mo. Tangina kasi puro gumagawa ng chismis, gumagawa ng chismis. Wala na bang iba? Paano magiging chismis si J-Doc nagkumpirma? Diba? Tangina kasi ang bobo nito ni Tropa. Oo, di tayo magkapareho. Nagcha-champion ako sa contest. Ikaw pinapasali lang pag 3 beses magpota. Tangina, paulit-ulit mong pinagtanggol si Sharin nung battle mo kay Pulido. Pero pinagbintangan mong Pokpok asawa ni PA. Di ko magets iyong motibo. Nag-empower ng isa, nang materialize ng iba. Walang pagtindig na solido. Pagabago-bago ng kampo para sa pabor. Tangina mo, bugito. Kasi panay damayan ng nanay, girlfriend o asawa. Pagbibintangan may trabahong iligal at yung gawain malaswa pa. Pwes di na para ibitaw yung mga corny mong bara. Isa kang Christian na hipokrito, Tony Gonzaga. Pwes kahit kapatid, nanay o GF ko, yung isa nilang pake. Di ko idadamay girlfriend mo, imaginary lang kasi. Tanginang yan, puro inventong hirit yung nakahiligang business. Kaya pala UST kasi una sa chismis. Tangina kaya hindi magiging effective, baon mong pang-asar. Dat pangalan mo Hosing Sisiw kasi sapaw sa Baltasar. At nung battle mo kay Abel, daming tropa. Okay lang, walang kaso. Nagsama ng marami para may tagahiyaw sa katangahang bago. Pues babaeng sabik magpabuntis. Yan ang galawan ni Gago. Kasi para masabing may laman yung rounds, yung bitch ay nagdalang tao. Pues pag-usapan natin mga ninakaw mong linya sa mga veterano. Tangina, kinalimutan yung prinsipyo. Galawang desperado. Yung may karitong dala. Tangina, nakakagulat. Ang problema lang, si Unico, tagal na yung natulak. Pati yung may dalawang patay. Tangina, bigat mamin. Inabanat na yan ni Kuya Mot. Sige nga, siya yung baligtarin. Pati yung pagkalamay na. Tangina mo, husay ka, buwisit. Pinapasabi pala ni Blacksmith, sayang daw din niya yun naisip. Kaya ito ba yung gusto nyo na sa aking trono ay sumapaw? Walang mabuong sariling linya, nakahiligan ng mang-agaw. Pwes ihanda mo na mga dahilan mong mabababaw. Anong walang duda sa sarili? Baka walang duda magnanakaw. Tangina, ngayon, pinas lang kita sa baon kong sining. Kuya Shernan, alam mo na ba't adobong baboy yung ambag ko sa swimming? Okay. Round 2, Andros pa rin. Hindi siya ganun ka-debatable para sa akin. Nakuha ni Andros ng malinis first 2 rounds. Parang hindi ko na nga kailangan mag-explain sa sa battle na to eh. Na lang agad eh. For formality na lang siguro, 'di ba? Kumbaga, pag napanood mo yung round 1 pag napanood mo yung both round 1 nila, tapos kung titimbangin mo kaagad, alam mo kaagad na lamang si Andros doon. Ganoon din sa round 2, pag napakinggan mo yung parehas na round 2, matitimbang mo kaagad na kay Andros 'yon. Hindi mo na kailangang himayin pa, hindi mo na kailangang i-explain pa, 'di ba? Andros talaga 'yon. Pero since ito ay battle review, kailangan nating sabihin yung mga nilamang ni Andros, especially yung pag-breakdown niya sa mga nakaw daw na linya. Although marami, 'di ba? Marami siyang nabanggit doon at syempre yung iba sa atin hindi alam kung nabanggit ba yon. Ang alam ko lang yung karet. Alam ko, narinig ko na yung karet na yon, karitong dala. Alam ko, napakinggan ko na yon. Hindi ko lang matandaan kung kanino ko siya narinig, pero sabi niya Unico. So after nun,
nagkaroon ng nagkaroon ng open doors na yung mga nakaw daw na linya ni Nivelsen na deliver ni Andros yun ng maayos at convincing. Kasi nga, meron siyang pang-open Meron siyang opener na itong linya na to galing to kay Unico. Kapag nalaman ng mga nakikinig, nanonood na totoo yung sinabi ko, itong mga to, papasok na to. At ayun yung nangyari sa round 2 ni Andros. 'Di ba? Actually, slow start si Andros. Akala ko nga magiging mas mababa ang ibibigay ko dito sa round 2. Pero since naging effective yung pag-deliver niya dun sa mga knockout down na linya, naging malakas ulit yung dating sa akin. Okay? So, kay Velsen, stutter, hindi niya ma-deliver na maayos, technical, may mga ineffective angles. Yun. 9-7 pa rin in favor of Andros. So, that's 18-14. Up by 4 points. Round 3. Tang inang to, sa mga ninakaw na linya, ako sinasabon. Tang ina yung kariton na linya, si Unico nagnakaw nun. Alam ni, Luminous, tanong mo. Diba? Oh. Anong patunay mo ngayon? Tang ina ka. Tang ina mo, Unico, ikaw nagnakaw nun. Go check! Siya si Edward Joseph, champion sa maraming contest. Pwes pa nga lang matatamaan pag nagets mo aking concept. Siya'y malalaglag aba. Ito na final moments. Pag pangalang tinamaan, tsak malalaglag tong Joseph. Sa mga bunso mong kapatid, ako ang siyang maglalahad. Tinalo ko yung kuya nyo, panganay ang malalaglag. Tsaka at natalo mo si Garisma, at top 2 ang naging call sign mo. Pero kung usapan lang ng sulat, mas litaw yung jawline ko. Hoy, teacher na asset, mabuti pa na magtigil. Bali wala yung license to teach, sa aking license to kill. Ikaw yung amo, ako yung empleyado. Pero alanganin iyong lagay. Job application ko nandito, sa'yo ko pwedeng i-apply. Sabay, bunot ng 45, pull up sa Chevrolet, tagdari ng bullet points na parang resume. Tsaka, ang career ay investment at dapat kang matuto na hindi lang umiikot ang estilo sa mga insulto. Kasi kung business nga ito, ngayon ka naguguhok, nanatili sa pagiging asset, kaya't walang interest na tumubo. Tsaka, Parang narinig ko na yun. Tsaka ngayon ka pa maghahanap buhay. Ah, shit. At oo, asset ka. Yun ay talagang nakakawindang. Ikaw to may ayaw sa tukhang, pero ikaw din tong todo mang bintang. Kaya tang ina mo, pati ng mga daladalang paratang, ito'y magsisilbi na aral. Kasi kahit anong tigas ng bato, di anuubra sa kamay na bakal. At last, ang labo ng imahe mo. Tipong BTS naging dancer ng ex-Vigensan, galit ka sa DDS mamen, at umaas na best man, isigaw mo'y meaningless na rin. Walang nakaka-impress dyan. Eh kasi gago, DDS ka rin. Dumidikit-dikit kay Shernan. Kaya tangina mo adik na naman. Tangina mo, wala nang bago. Magiging adik lang ako ngayon kasi di na ako tumatanggap ng talo. Okay. So, ayun lang. Proceed na tayo sa round 3 ni Andros. Okay yung DDS, dikit na dikit kay Sharon, okay yun. Pero the rest, ganun pa rin So, ayun, wala akong masabi doon or wala tayong mahimay doon sa rounds ni Nivelsen kasi hindi talaga siya ganun kalinis. Kulang sa impact, kulang sa effective references at angulo. Maraming kulang Kaya yun yung nasasabi ko. Unlike kay Andros, kahit papano may mga good vibes tayo na nababanggit, especially the comedy, the effectivity of his writtens, the angles, references na ginamit niya, 'di ba? Kahit paano okay. So, round 3, pakinggan natin. Yo, tangina, papatayin niya ako. Tapang mo naman, really, G.
Eh, ba't nung binanggit mo si Raymil, nagpatid ka kay J. Ray G? Diba? Tangina, nagpatid kay J. Ray G. Tangina, ninakawan daw siya ni Luminous. Gandang kwento ni promotor. Kakasingaling yun ni Luminous, na-aksidente siya sa motor. Gago. Yo, Pulo, game! Yo, ito'y pagbibigay na, tama na asaran, ito'y pagbibigay respeto. May usay kaling dala, di ko rin sinisikreto. Pinarinig ko sa tropa yung better days. Tangina, grabe na inspira. Ba't daw siya maghihinaan, alam niyang may mas tanga pa. Alam niyang may mas tanga pa. Sila nga pala yung preschool. ISO, sana iyong matunugan. Sila yung grupong pag natatalo, bulong lagi, may lutuan. Malalawak daw mag-isip, committed sa sulat. Kanya Pero na pag to. sila yung naligpit, ang committed na yung utak. O di ba sabi mo nung panalo dat si Balz nung nakaraan at sa battle nyo ni Ralph, mas nagwagi ang yung apoy. Kaya ayaw mo dapat umapir sa kanya. Di matanggap nila sawi si Tambaboy. Pinanunood ko ulit yung laban. At ang aking natiyak abnoy, ang tumatak lang dun na punchline nung may sinapak siyang nagmaoy. Hindi natin alam Mga yun. nakadata dyan, check nyo. Belsen versus Charisma. Mga tao, si kuya yung hinahanap. Nung sinabihan mo nga siyang I love you, bubugbugin ka kung si Abel, di siya niyakap. Tapos mga linya nito, papatayin kita, sasaksakin kita. Kala mo, violenting walang patawad. Eh nung nabanggit mo nga si Raimel, tangina mo, nag-sorry ka kagad. Litaw na litaw yung pagkapusi. Kala ko matikas ka. Pinaasan mo siya na tuta, bakit umiiwas ka? Di ba? O, sa ginawa mo kuya, di ka dapat kabiliban. Tangina mo, tumitira ka. Kaya mo ba yung panindigan? Kaya mo ba yung panindigan? Kasi ang yung mga dinurang letra, kinulang sa puwersa. Walang may tingin dito na sa kilusan bes ka. Walang spark yung karir. Kinulang mga tinuran nget pa. Habang kung usapang pagkakabit ng linya, ako ang Nikola Tesla. Yeah. Kaya sabi niya kaya niya daw akong matalo, di naman daw pala isipan. Remind ko lang, si Charisma, Clark at Carl, napanaginipan na rin yan. Napanaginipan na rin yan. Kaya tutukan ng shotgun sa liig. Pagkaputok, sunod-sunod ng dagok. Ganyan ako mambaboy, panigurado, putok-batok. Time. Tay, palakpakan natin yung laban na yun. Ulo, Rap Battle League Team. Okay, so hindi na natin papahabain pa. Andros yun, all 3 rounds. Hindi ko mabibigyan ng perfect 10 si Andros kasi ang dami niyang mga slip-ups. Pero still, kanya yon, nakuha niya yon dahil sa mga magagandang references, magagandang punchlines, magagandang entertainment or comedy na nakapaloob dun sa sulat niya. Ganun lang kasimple. Kay Velsen, dragging, ineffective, daming stutters, ang daming slip-ups. Yun lang, ganun lang. Tinignan ko na lang siya as a whole. At ayun naman yung result. Andros all 3, 27 to 24. Hindi. 27 to 21. Titulo 2022. Ito ng Hype Beat at Gat Bars. Score lang kayo dito sa Gat Bars Clothing, tapat ng SM Bacoor. Madalas kami nandito. Danilo. At ang boto ng hurado, advancing para sa semis, 3-0 para kay Andros. Yeah, 3-0 Andros. Yo, Andros, uli, salamat sa Crank Clothing. At sa mga kaklase ko, yun, makagraduate na tayo this July. Sa girlfriend ko, sa sobrang suporta, Cherry May Sidilla, I love you. Sa nanay ko, na pinagluto pa ako ng masarap na ulam. Kay Jerry G sa paghatid sa van. Yun lang. Belsen Preschool, Piso Organic sa tayo. Pero bawi tayo next time. Love you ulit. Yun, kay Ram, sa laban na yun. Pukan, hindi ko na pahabain. Mas natripan ko yung setup ni Andros, mga punchline, tsaka the way na mag-deliver siya. Mas natripan ko yun, kaya ang binoto ko si Andros. Yun lang. Yun, ako yung bumoto rin Ang tabo. kay Andros. Tabo ni Jonas dito. Pero round Gagi, tabo. Dito yun sa kabila. Kasi sobrang sakto yung linya niya para dun sa round 1. Taba ni Jonas, gago. Kwento, siguro nadali niya yun. Pero nung round 2 tsaka round 3, sobrang nakuha ni Andros yung rounds na yun.
na-dominate niya, tsaka kitang-kita naman yung kung sino yung mas handa sa kanilang dalawa. Handa rin naman yung isa, pero parang confident talaga yung isa. Kaya binoto ko yung nandito. Yo, M-Site. M-Site. Ang payat na M-Site. Clothing, tapat na kami ng SM Bacoor. M-Site ang payat. Binoto ko si Andros. Yung round 1, para sa akin, halos tabla lang. Bati pa ata sila dito Tapos yung round ng ano para sa akin, talagang ni Share, ng Team SM. Bati pa ata. angle nila na ginamit is parang talagang tailored para sa isa't isa. Kaya hindi pa rin ako makapag-decide ng round 2 na yun. Pero yung round 3 yun, nabigay ko ng bahagya doon kay Andros. Pero plus pa rin dun sa kay Belsen. Sobrang ganda pa rin yung mga pinakita niya, yung mga ginamit niya rin na angles at yung mga haymakers na ginamit niya okay din. Pero ayun, kailangan may manalo kaya binoto ko sa Andros. So ayun, yun lang. Saktong 30 minutes, no? Or 32 minutes siguro. Hindi ko na patatagalin. One-sided yung battle, hindi siya ganun ka-debatable. Malinis. Andros yun, all 3 rounds. So ayun, yun lang para sa Velsen vs Andros. Pahinga lang ako ng konti, tas itutuloy na natin yung isa pang battle dito sa bracket A. At ayun yung Lux Artist. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.